na matutong magbahagi ng salita ng Panginoon. Sila po ay i-equip po natin, tuturuan, para bang sa paite ay huhubugin, aayusin, tuturuan, magdisipulo. Kaya po tas kami dito, hindi marunong mag-preach ng gospel. Mag-share ng gospel. Hindi marunong. Kung hindi ka marunong, nandiyan ang mga ninong udi, nandiyan ang mga leader, paturo kayo. Kasi kailangan po natin matuto na magbahagi ng salita ng Panginoon. Ako po, bunga po ko ng equipping. No? Ako po ay tinuruan din. Ano po ba? Ang trabaho sa church dati, ako po dati janitor ng church. Ikalinis ng church. At ang ginawa ng church, ang trabaho sa church dati ay manggulo. Ako pinakamakulit doon sa NTBC dati. At nagulo na sila, ako nagpastor, pinakamagulong yung people, yun ang pastor. Kaya kung magulo ka sa LC at kabahan ka na, baka ikaw magpastor, ano? Yung magulo. At ayun po ginawa sa akin church, tinuruan na magbasa ng Bible. Dati, hinanap ko yung Matthew. Sa Old Testament ko hinahanap. Kasi hindi ko alam, hindi ako marunong. Pero, ang ginawa ng church sa akin, ako po ay tinuruan, in-equip, at binigyan ng pagkakataon para mapaglingkod sa Kanya. Pero ano po ba, the best thing, na kailangan natin gawin, to equip ang isang tao. Ito, hindi alam na masyadong church to. Alam mo yung word na trust? Trust. Ibig sabihin niyan, yung bawat membro nyo hindi marunong, pagkatiwalaan ninyo. Hindi nyo so leader, ay, pangit ng boses, huwag ka na. Puro ka, ano kasi, lagi ka na kayo, hindi ganun. Pag ikaw ay leader ng church, pagkatiwalaan ng tao kayo hindi marunong. Kasi nag-umpisa ang marunong sa hindi marunong. Magkakaroon po ba? Pagkatiwalaan nyo lahat ng tao. Kunyari, Bible study, bata, sa leader. Hayaan nyo magsulit kahit isang beses. Tulungan ninyo pumangon. Kasi bakit? Ikaw din naman ay napula rin natin sa ganun, di marunong pinagkatiwalaan ka na iglesia. Ako po ay bumuha po ng pagkakatiwala. Pinagkatiwalaan ng church para mag-lead ng church. Ano po ba sa church? Dapat ito nasawa ko. Ako po ay nag-iip po sa church dati. Ako sa ulo na NTBC. Pero sabi ko, magpapastor po ako. Pinagkatiwala ako ng NTBC. Ginastosan ako, sinuport ako. But then, sila nakikinabang sa akin. Ako yung pastor nila. Why? Because of trust. We need to equip one another and we need to trust one another. Nakuha po ba? Amen. Ang init sa Lucena. Grabe. Nag-iinit ako lalo eh. Masakit sa mata, gawa niyo pawis na tumutulog sa mata ko. No? Thank you po ng marami. Kaya nga po ng tiso muna. Pwede po mo water break konti? Thank you po, break time muna. Break time. Break time. Time out po, time out. Pahinga po muna kayo. Thank you po ng madami, ha? No? Thank you po ng madami. Okay! Kaya mo, 5 puntos na, 10 puntos pa to eh. Nakailan tayo? Tatlo pa lang po, no? Okay. Equip one another. Not only that, this next, sabi nito, ito po paano po mag-equip ng buhay ng baptisa. Look at this. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses. Entrust reliable people who will also be qualified to teach others. Ang tawag ko dyan ay passing the baton. Alam mo yung triathlon, tumatakbo, may dalang baton. Pasa, ikaw naman tumakbo. Pasa, ikaw naman tumakbo. Takbo, ibig sabihin, sabi ni Paul, kausap niya si Timothy. Si Timothy, kanya nangyari, para bang handle. Tinuturuan niya, disipulo niya. Sabi niya, and the things you have heard me, parang lahat ng naling ko sa akin naturuan, Timoteo, turo mo rin sa iba. In the presence of many witnesses, trust reliable people who also be qualified to teach others. Parang pasa-pasa lang. Ang nais pa rin ni Kristo sa ating pagdidisipulo ay kung ano meron sa atin, ituro natin sa mga young people ng church sa buhay ng baptisa. At yung young people naman ng church someday ang magtuturo sa iba kung paano maglingkod sa Panginoon. Nagkakalawa po ba? Kaya mo naalala ko yung isang nanay, takot-takot bata, sabi niya, Nay, pag nagluluto ka ng manok, bakit ng turbong manok, lagi puto ng paa? Lagi puto ng paa, sabi ng nanay, hindi ko alam. Tanong mo sa lola mo, bakit ako sa lola mo? Ganun ang luto lola mo eh, ganun yung lola, sabi, Lola, ba't ganun yung paa, nagluluto ka ng manok, ba't puto lagi pa? Ay, hindi ko alam. Tanong mo sa nanay ko, eh baka nang matanda, 100 na. Lola, bakit ganun? Bakit? Pag puputol kayo, nagluto kayo ng manok, lagi puto ng paa. Eh, ganito kasi ako. Paano? Wala naman yung oven. Balit ang oven namin. Hindi pinuputol kayo pa para magkasya. Ano nyo? Ibig sabihin, kung nakita sa iyo, hanggang dulo, ayun ang magiging resulta. Kaya please, leaders of this church, we need to be faithful sa Panginoon. Kasi bakit? Kung natagpo kayo ng mga member ng church, nagsusuntukan ng mga leader, yung mga young people ninyo, magiging boksingero someday. Suntukan din sila.
At kung natin po nag-aaway yung mga leader, mag-aaway din yung mayang people pagdating ng panahon. Ano nga po natin? Kasi nakita sa atin na sabi na po Sir Pablo, ipasa mo sa kanila yung mga narinig mo mabuti, magandang turo, at ituro mo sa iba. Ang tinuturo po sa mga membro ng church ay kabutihan, hindi kalokohan. Nagkakalawa po ba tayo? Yes. Yan. Kaya kung sino po yung people nyo someday, matanda lang, bumalik ako rito, sabi ko sa anak namin, nakala mo ba, yung church ng nanay mo dati. Puntahan mo. Pagpunta dyan, ay, Papa, yung church na yan, sir, ang mabait, binigyan ko ng 10,000. Pamasko. Kasi nga, yung mga leader noon, mababait. Nagpasa-pasa. Nagkakaroon ko ba? At we need to equip one another. Ipasa natin lahat ng ating natutunan. Huwag maging madamot. Huwag maging madamot. Yung mga pastor na leader na makasarili, parang, ako lang magaling. Ako lang dapat ang kailangan ng church. Kaya po ba, meron pong isang church sa Laguna, may pastor siya, at talagang pastor sa church, 40 years, napakagaling. Hindi siya nagtuturo sa iba, siya lang pastor doon. Alam niyo po ba nung namatay siya? Transparado ng church. Bakit? Walang marunong tumayo. Kasi yung pastor, hindi nagturo. Right now po, ako po may gawin sa NTPC. Kahapon po, hindi ko pinasawa ko sa terminal. May gawain po kahapon. Pero umalis po ako sa gawain kasi nga, ihati kay misis ko papunta sa terminal. Ano po ba, confident ako iwan yung gawain? Why? Kasi ano kayo mga taong iniwan ko, kaya mag-stand kahit wala ako. Ngayon po, may children minister sa church. Nasa Lucena ako. Iniiwan ko sila, kaya ko silang iwan. Bakit? Kasi marunong sila kung paano mag-lead ng church. Kung paano manguna sa church. And that is our goal. Kasi bakit? Pag gagawin natin yun, yung pastor ninyo, pag di nyo gagawin yun, hindi kayo magtuturo, ang pastor nyo mamamatay ng maaga. Kasi bakit? Nasa kanyang lahat. Nasa kanyang kids, nasa kanyang youth, nasa kanyang women's, nasa kanyang men's, nasa kanyang lahat nila. Kaya paglabas ng pastor ninyo, puro bag, parang binugbog, ano? Kasi bakit? Walang natulong sa gawain. Tayo po lahat ay hindi natin pastor ang gawain. Ito po ay para sa lahat. We need to delegate yung work. How to delegate? We need to teach one another how to handle the ministry. Kaya may question, paano pag walang inuputi dito? Paano wala yung mga leader? So we need to teach yung bawat isa how to handle and how to walk sa harapan ng Panginoon. We need to equip one another. Okay? Ayun po sabi. At last na po ito. Matutuwa na iba, last na. Yes! Nakikita. Last na. At yung last po na ito ay empower. Paano may power? Look at this verse. Acts 1:8 kanina. Di ba inutusan tayo? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Look at this. But you will receive when the Holy Spirit comes on you. Ibig sabihin, sa pag-preach ng gospel, hindi ka nag-iisa. Katulong mo ang Panginoon. Ang alin? Ang banal na Espiritu. Kaya huwag kang matatakot. Kaya may kantang, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Alam niyo, di alam na yung people, ano? Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako masusunog. Baliktad po, no? Dumaan man sa apoy, hindi ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Ito, yun. Kasama niyo ang Diyos. At alam niyo po, sa pagbabagay sa ng Panginoon, huwag kayong matakot. Bakit? Ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo paano gagawin ang bagay na yan. Kaya naalala ko po sa church po, meron po yung people. Sa church po, may mga pastor. Pastor John, Pastor Don, ako, Pastor Jack, saka si Pastor Dave. Si Pastor Dave po, kalabit pala ng Simon sa Bible School. Ano yung gusto niya pastor ngayon sa nakita? Nakita ko po sa tabi-tabi. Ako po ay nasa youth time natin, lumabas ako sabi sa akin ay, hoy, sa kagaling. Sa church po. Kung ka na church, sagot yung mga tanong ko. Ano ba yung tanong mo? Ano maganda? Nagpapahalaga o pinapahalaga? Kasi broken hearted siya ng panong yun. Isa po ay nasa tabi-tabi lang, parang gala-gala. Sabi ko, depende. Nagkwentuhan kami. Ano po ba yung tao yun? Sinanong ko ng gospel. Ang pag-share ko sa ng gospel, pag naalala ko kayo, natatawa ako. Bakit? Hindi ko alam pinagsasabi ko. Sinasabi ko sa kanya, ang Diyos ay mabuti, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti, mahal ka ng Diyos. Hindi ko alam. Niyang-hiya ako. Inisip ko, paano kayo nasira ng gospel yun? Pero ano po ba? Yung papang yun, nakakilala sa Panginoon, nagpastor. Kasi bakit? Hindi ko work. Kasi ito ba yung work ng Banal na Espiritu? Kaya tanda niya dati, nagsakay ng gospel, hindi nyo na pinagsasabi nyo para nakakilala. Diba?
Kasi na, hindi mo trabaho yan. Ito po yung trabaho ng banal na Espiritu. Tayo po i-empower ng salita at ng banal na Espiritu na binigay ng Diyos sa atin. Nanawa ko ba? Meron banal na Espiritu. Huwag kayong magumba, huwag kayong matakot. Kaya natin yan. Kaya natin. Kahit pa isa-isa, oh. Pa isa-isa. At di lamang yan, ano? Ito, I realize, ano? Magkaiba po ang fans at ang followers. Kasi maraming Kristiyano po ngayon ay fans ni Jesus Christ. Ano yung fans? Amis, ang buti ng Lord, ang galit ng Lord, mapagmahal ng Lord. Amazing ng Lord, natutuwa ko sa Kanya. Pero hindi po siya follower. Kasi ang follower, hindi lamang na-amaze. Ang follower, sumusunod kay Kristo. Kaya may question this morning, LCF, kayo po ba ay fans ni Kristo o follower ni Kristo? Eh dapat, kung follower ka, nandidisipulo. And my prayer is, someday, tayo po lahat ay mag-involve sa gawain na pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tayo po hindi fans. Tayo po lahat ay follower ni Heso Kristo. Naging tagasunod, ikaw dapat ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya po sa umagang ito, bago tayo magpatuloy, bago tayo matapos ano po ba, sa pagdidisipulo, pag-share ng gospel, maraming materials. Meron kayong materials, paano mag-preach ng gospel? Anong II? II. Ano pa alam nyo? Ang tulay. Gawagawin po kayo nun? Ang tulay. 5 fingers. Ano pa? 4 spiritual law. Ano pa? Roman. Ang alituntunin. Roman. Ano po? Roman. 1 verse. Di ba? Pag-preach ng gospel ng materials. Pero ano po ba? I realize, the best materials ever to preach the gospel ang iyong